Good morning! Happy Saturday! So it's another build day for you. Today, yung 126, kung naalala nyo, 126 ng friend natin, Ken, it's here. Yan, so this is the S-Class of the 80s. I think this is a 1980 or 81, not sure. Here is the engine, the M110, inline 6. So actually, naki Charlie to dahil pinauwi ko kay Charlie sa bahay niya para mas magagawa niya doon. Dahil kung dito sa bahay, busy kami sa mga kotse namin, no? So for today, tapos na to. Minasila na namin lahat ng butas. Lahat ng mga butas dito, yan. Puro butas yan, everywhere. Namasila na. The last thing to do is the aircon. Itong compressor na to is naglalangis, tumutulo yung langis niya somewhere there. So dadali natin siya sa aircon shop na nirecommend ng friend natin na si Rocky, somewhere in Aurora, Buboy Elsa Car Aircon. So minessage ko na rin sila kasi sila medyo specializing in mga lumang Benz, no? So papacheck ko kung kaya nilang i-repair. This is the last thing to do. Mapa-aircon na natin siya. Yan. Dahil yun na lang ang kulang dito, no? So, alright. Ito lang, on his way here, tumaas yung temp ng 90. Sabi niya yung cap, na nagtutulo. So, baka sira yung cap. So, hiramin ko muna yung cap ng 190E. I-try namin lipat kasi malayo-layo yung lugar. So, ngayon, matitesting tong CS class. Hindi naman namin ito ginagamit. So, actually, ngayon lang dinarive ulit to. So, ito yung tsura niya. Yan, ang haba. Mas mahaba sa 124 yan. So ngayon lang namin siya magagamit. So matetesting natin kung aabot o hindi. Medyo traffic pa naman doon. Ang daan ata is in papuntang Green Hills, Wilson, doon banda dire-diretso, pa Santa Mesa. So tingnan natin, no. Ito siya, inayos namin. So yan. Ito yung kotse sa inyo. Set. Yan. So, nag-switch muna namin para lang pang gamit ngayon. Bilan na lang namin siya. So, the weather looks fine. Hindi naman mainit. So, sana walang traffic dahil sa Green Hills yun. Daan kami ng Green Hills. Ewan ko kung aabot to. Malalaman natin, no? Yan, brittle. May crack. Kalumaan. So, hindi naman namin ginagamit yan. So, ngayon lang. Let's see. Alright, let's go there. So, meron din tayong mga goodies na binili ulit. Ito na yung... ayan. May bago tayong steering wheel. Tsaka yung tamang window mechanism ito, ni 124 nandyan na. So, kasi itong steering wheel natin, ang daming tama. Ayan, oh. So, naiinis ako. So, gusto kong alisin muna. Kabit natin yun mamaya, para for the meantime yun muna. Tapos si 190, ito baka buksan ko na makina bukas, bahala na. Binilan ko ng shift knob, ganda kasi faded na yung isa doon, nandun nilipat namin kay 126. So shout out Mike Espino, siya yung nagpa-part out ng mga 190E. Yan, nakakuha tayo 2,000 pesos, ganda, buo na. Right, so welcome to the S-Class of the 80s. So, punta mo tayo Shell, pag-asa natin. Tapos, yan, to, nalagyan na rin namin ng radyo. Mura lang yan, 1,000 pesos. So, may radyo na siya, kasi dati hindi ko magana yung radyo niya. Tapos yung blower, ayan, wala dati yan. So, may blower na siya. Yung nga lang, yung aircon na lang. Ayan, meron na. Kanan, no? Oo. So yung mismong compressor na lang. Tapos ito yung mga wood trims, pinaayos din yung may-ari yan kay Raymond. Shout out Raymond. Napakaganda, laking bagay pag maganda yung mga wood trims, no? Tapos yung power window, kaliwa. Yung power window, dyan. Wala rin power window dati. So pinagana namin, yan. Nilinis lang naman yan. Puro linis. Ito yung loob, ang laki. Alright. Ito yung shift knob ng 190E natin. Yan, nilipat muna sa kanya kasi sira yung nasa kanya. Umiikot yung isa kasi. Umiikot.
So, ayan, ganda. Ganda ng loob talaga ng S-Class. 126. W126. Pati pala ilalim nito, mga kalimutan ko na, mga tie rod, bago. Bumili yung may-ari ng mga pangilalim. Pati ba arm? Hindi. Yung ano lang. Tie rod lang. Link. Tie rod linkage. Yung mga linkage bago. Saka isang So, bushing. kaya pala solid siya. Solid na solid yung ride. So, ganda ng ride. Ayan. On our way to White Plains muna, karga tayo. Tapos dire-diretso. EDSA tayo. And then Ortigas. Green Hills pala, dire-diretso yun. Ayan. Bago dun sa Green Hills, matesting muna namin sa traffic dito. Ayan yung temp niya. Sa 80 plus. Normal naman yan. Normal yan ganyan. So far, so good. Okay naman siya. Lakas sa makina. Grabe yung torque. Kakaiba. So, bili na. Bili lang kami ng iced coffee tsaka shawarma. Lalabutin kami ng lunch sigurado. Yan, tapos pagas tayo. Okay, nagka-aberya kami dito pa sa Turks. Ayaw mag-start. Baka yung starter natulog, no? Baka natulog yung starter. May battery power naman pero hindi tumutuloy. So, ayan, tapat pa ng Turks. Bakit? Battery tine-check. So, walang power eh. Actually, kanina sa bahay ganoon din. Parang hirap siya hirap mag-start kanina. Pero ayun. Patay. Troubleshooting. Yung mga linya chine-check niya rin. Baka kasi lumuwag. Again, ngayon lang namin nilabas to. After ilang buwan. March yata kinuha to eh. March o April. April ata namin pinakuha to. Ayan, bago yung tie rod. So, here is the situation in Turks. Nasiraan po kami. Ayos. Kuya, thank you. Tinulungan tayo nila kuya. Tulak yan. Buhay na. Tinulak namin, no. Pati si Manong Guard. Guard, salamat ah. Tinulak namin. Yan, umaandar na. So, tinan namin kung saan tayo pupunta ngayon. Hindi namin alam kung starter o battery. So, let's see. Unang aberya sa channel natin, actually, galing pa dito sa S-Class, no? Pinahirapan kami tulak, ang bigat. Yan ang ice coffee natin. Ang bigat niya. So, di namin alam kung starter yun o battery. Hindi starter. Kung starter, wala namang problema. Babaklasin lang namin. Pwede naman ipagawa yun. Linis muna. So, pero tuloy pa rin tayo ngayon. Tingin mo. Pwede? Linis lang, linis. Pagbaklas natin, linis. Mamaya, tingnan natin pag malapit. Hindi, tuloy pa rin tayo sa aircon. Oo. Sige. Tutuloy sa plano. Basta wag namin papatayin, dapat okay lang siya. So, pagas lang kami ulit. Aberya number 2. Yung foot brake, bumigay. Yung lever. Puro nakalambre. So, ay nako. Anyway, Bonnie Serrano pala ang daan. May daan pala. So, sakto dito na kami. Sana walang traffic, Lord. Para naman wala kami masyadong maging problema. Yung temperature niya okay na, gas is in. So, let's go. Ano ka muna? Pakarga. Naku, putang ina. Nakaklas ako. Putang ina yan. Namatayan. Mababa Patay kasi kami. ako mag-gas talaga. Mataas gas yan eh. Yan, namaandar na. Tulak number 2. Grabe, pawis na pawis ako. Woo! Hassle. Buti kasama si Charlie. Ganun talaga, pag di mo nilalabas yung sasakyan, biglang lalabas lahat yan pagka ginamit mo. Pero, U-turn. Diretso, tapos U-turn. Ano lang naman, madali lang naman yung problema na yung starter lang yun. Baklas, linis. Kung pinakamasama doon, papalitan yung mga terminal. Pero may mga shop naman na gumagawa nun. So, walang problema yun. Ang tanong ko na lang kung aabot kami dun sa Buboy and Elsa Aircon. Ano kalayo pa? 5 kilometers away. So 20 minutes daw. Dito daan. Sa Bonnie Serrano, dire-diretso. U-turn ka, U-turn. Dire-diretso na. Buti parang wala naman traffic. Kasi normally traffic dito eh. Sa Bonnie Serrano. So, ayan, 5 kilometers away. Dire-diretso. Tatawid kami na EDSA, dire-diretso. Sa dulo to. Dulo. So,
Medyo dulo na ng Boni Serrano. Pa-EDSA na yan. Konting traffic. Temperature yan. Nasa 90. Normal pa yan. So, Lord, paabuti mo kami doon. Para matapos na yung aircon na to. Dahil yun yung final piece. Everything else madali na. Kasi pwede niya gawin sa bahay. Itong aircon hindi talaga pwede. Kailangan namin dalhin. Kaya vital tong araw na to. So, sana umabot kami doon. Yan na, EDSA. Yan na flyover. Makatawid lang kami dyan, okay na yan. So, umabot naman. Abot pa naman. Temperature, nasa 90. Ayan, titignan nyo. Normal pa yan. Mataas lang tingnan, pero normal pa yan. Pero mas gusto niya syempre yung maandar para may hangin. So, konting tisa lang. Siguro isang stoplight na lang to. Green, naabot na kami dyan. Huwag lang mamatay talaga. S-Class na bago. Sige lang. Gago. Ayan. Nakatawid na kami. Dire-diretso lang. Nakatawid na kami. So sana to, wala na traffic siguro dito. Dire-diretso na to. Yan, na-traffic kami. Ortigas Avenue. Ang bilis kasi ng stoplight dyan. Pero one stoplight away, dire-diretso na. We are 6 minutes away. Well, less than 2 kilometers away. Abot naman. Stable na yung temperature yan. Ganyan talaga yan. 90. Mga 90. So, alright. Pray for us. Here in Buboy Elsa Aircon. Yan, ganyan ang style niya. Sa tabi. Umabot naman si S-Class. No? So, pine-check na nila. Tinawag ko na ito. Kung kaya nila to gawin. So, nagre-rest back lang. Alright, so hindi raw nila marirepair yung compressor. So, most likely baka magpalit yan. Anyway, sabihin ko na lang sa may-ari. So, mag-aarap na kami ng compressor niyan. Or, yung dating nakakabit na Japanese, baka yun na lang ikabit namin ulit. Dati kasi kinonvert niya na sa hapon yun. So, alright, break tayo bahay. Ayusin na lang namin yung starter. Okay, headed back home. Okay lang, so kailangan natin tingin ko magpalit ng compressor, brand new. So I'll tell the owner, tawagan ko mamaya. So okay lang, at least na-test namin tong si S-Class. She did well. Umabot na kung saan-saan dito sa may Domingo. Malayo rin yun with the traffic and all yan. Traffic. Yung temperature niya tumataas, bumababa. Depende. Ganun talaga. Pero pag naayos sa aircon niya, baka bumaba pa kasi additional blower. Yung fan, additional fan. No? So nakasala kami sa starter sa pag-uwi sa bahay. Baklasin na lang yung starter para linisin. Tapos baka naman makuha sa linis. If not, madami namang mga electrical shop na gumagawa ng starter. Wala namang kaso yun. So alright, see you sa bahay. 2 o'clock in the afternoon. Dito muna siya sa 124 natin. Ito yung mga nabili natin pesa. Ito yung relay. Sana ito yung rason kaya naglolo ko yung electricals niyan. Baka sirain nandun. So ito nakabili tayo kay Andrew Bona. Surplus lang. Surplus build. Tapos ito kakabit natin to address the electrical issue. Sana ito yun. Kaya wala wiper. Sana konektado dyan. Tapos yung steering wheel. For the meantime, nakabili tayo kay Andrew ulit. Ito muna. Maganda naman. Old school. So mas malaki ng konti. Pero walang adapter. So mas umiksi siya. Mas gusto ko yun. Kasi yung adapter medyo mahaba eh. So ganyan magiging itsura. Wood pa naman. So ayos lang yan, no? Tapos yung window mechanism, maya andyan. Ipag-switch niya ulit. So here's the S-Class. This gave us problem ngayon. First time ko nagtulak ng Benz actually. Itong dalawang to, hindi nga ako pinagtutulak niyan eh. So hindi ako nasisiraan sa dalawang to eh. Pero dito, pinagtulak kami, no? Pero okay lang yun. Kasi it's the first time that we've driven her actually. Kinuha to ni Charlie mula dito sa bahay last June. June ata eh. Para sa bahay niya gawin. So ngayon lang namin talagang tinest drive ng Ultimate. As you have seen, Ultimate stress drive kanina. From Marikina yon sa bahay niya. All the way to Domingo with the traffic and all. Balikan. No? So the engine is healthy, very healthy. Temperature is good. Pero, yung mga final things na kailangan namin gawin, yung brake, dumidikit pala yung caliper, kaya pala ang hirap itulak.
So, kailangan niya ayusin yun. Tapos yung compressor, kailangan natin bumili ng bago. Yung starter, yung malaking starter na yan, ibababa mamaya para linisin. Tapos, yun na lang yun. Tapos okay na to. Wax na lang siguro. So, marami kaming ginawa ni Charlie dito sa S-Class na to. Yung mga butas, inayos, no? Daming butas to Reko. Yan, mga butas dyan. Saan na yan? Dito sa loob, yan. Tapos ito, nilinis din namin. Tapos yung brake, inayos din namin yung brake niyan. Actually, dahil dati lumusot na yung brake niyan. Tapos yung power windows, yung electricals. Ito, yung radyo, nilagyan natin. 1,000 lang to, fake na Pioneer. Actually, na-scam ako dito sa Lazada. 1,000 pesos, pero fake na Pioneer. Sticker lang. Pero okay naman, may output. Tapos, yung clutch, inayos din natin. Yung primary clutch doon, dahil lumulubog. So, pero second hand lang yung binigay sa atin ng may-ari. Pero I think we need to replace it brand new. Dahil lumulusot pa rin yung adjustment. Yung aircon blower, inayos natin. Dati walang blower yan, ngayon meron na. Tapos, yun. And some other small things, no? Alright. So, antayin natin matapos yung 124. 3 o'clock in the afternoon. Nanglalata talaga ako ngayon. Dahil sa S-Class na yun. Pinatulak sa gitna ng araw. Okay, here's the situation. Electricals natin. Chine-check ni Charlie the line bawat isa. Ito ang mga fuse box niyan. Ay, fuse, if you're wondering, ng mga 80s car. Ganyan ang itsura. No? So, chine-check isa-isa. Nakabit na yung steering wheel. Ganda. Bagay naman, oh. It's bigger now. Pero, ang ganda. Konti, may tama. Pero, mas pumasok sa loob. Kasi dati may adapter, so nakaganon. Medyo dikit sa'yo, no? But ngayon, mas malaki na siya. Tumatama na sa legs. Pero, ito talaga yung period correct actually. Ganyan kalaki dapat. Matching naman sa wood, no? So, I'm hoping maayos yung mga electrical niya. Ano lang naman yun. Di wiper, di gumagana. So, yung mga contact points, nililinis niya. Kasi sunod-sunod yung nangyari. Nadiskarga, wala yung ilaw, yung fog lamps. Tapos ngayon, itong wiper, no? Baka connected So, hindi ata sa relay kasi pinalitan na namin yung relay, ganun pa rin. So, baka sa wiring talaga, mga connections. Alright, meron pang power window, tapos yung starter nun, ibababa para makauwi siya. So, ito, chine-check niya rin ito. Yung switch knob, meron kami extra dyan Baka switch, ganun talaga mag-diagnose sa mga luma trial and error. So, kaya maganda marami ka surplus parts para ma-check mo isa-isa. Kasi wala namang computer yung mga yan. To tell you what's happening. Kaya pag luma, kailangan matyaga. 4 o'clock, ayos na raw. Ayos na? May ilaw na Ano yung knob? Yung nga, bumigay, naka-fuse. Okay. Buti na trace mo yung fuse dito. Inalis ko lahat. Oh, ano doon yung bumigay? Inalis ko lahat. Ilan bumigay na fuse? Walang bumigay, loose contact lang. Lumuwag siya? Tapos ito? Yung Lazada mo. Alam ko, Lazada to Bumigay na. Kasi Ito kasi mumurahin lang, Lazada, 1,000. Ito, buti meron tayong mga nakatabi. Galing kay ECA. Yan. Hindi ko binalik. So, dito matagal mga Lazada, no? So, yung knob okay na? Ay, yung wiper. Yung wiring, original yung wiring. Ay, i-signal light mo nga. Dito, signal light dito. Meron? Baka valve. Yung kabila, meron. Valve lang yan. Dito sa likod. Yun, no? Paano naayos yan? Ayun, no, fuse, sabi sa'yo, fuse lang. Oo, yun, maayos na yung wiper. Kaya hindi ko magamit dahil dyan. Signal mo nga dito. Meron dito. Yung signal light sa kabila, wala. Yan, ayos, magagamit ko na siya. Ayoko gamitin kasi nga walang wiper kung umulan. Ayos. Kaya siguro na-discarga din, ano? Kaya na-discarga din siguro.
Ayos. Valve wala. Meron ba tayo dyan? Meron ako dyan. Maghahanap-hanap na lang kami sa mga surplus namin. Sa opisina ni Charlie. Ayan. Ano yan eh, hoarder. So maghahanap-hanap na lang siya dyan ng mga bayan. Mayroon pala. Ayun. Kaya hindi nagtatapon ng mga gamit niyan. Kasi baka daw magamit niya. Labas ko na muna to pagpalit natin. Tingnan natin kung gumana. Ayos. Wala ah. Wala. Pagka Benz special lang, tingnan mo yung gap nila at yung gap ng Japan. Malayo, no? Papatan. Wala. Kaya pinapatay itong isa. Hindi, pwede. Ha? Wala nang kaya. Yun, meron. Ba't nga ganyan? May signal na. Ito naman. Kanina meron, ngayon wala. Buhay project car. No? Makakainis. Hindi na nauubos mga problema. Ay, power window na lang pala. Para mabalik na. Kasi hiniram lang namin yun doon. Nilagay namin dito for the meantime. Binaliktad. Para nagagamit ko. So, ito na yung tama niya. Again, Andrew Bona. Salamat. Ayan. Alright. So, I think that's the vlog for today. Itong S-Class na to. Here. Binigyan tayo sakit ng ulo. Pinagtulak tayo. Ken, the owner, if you're watching this, pinagtulak ako ng kotse mo. No? Pero ayos lang yan. Mabili lang namin yung compressor. Actually, pwede naman i-rebuild yung compressor na yun. But the thing is, kung makakuha ka nung rebuild kit niya, yung mga goma sa loob. Pero I think mahirap hanapin yun, no? So, the quickest way, palit compressor ka na lang. And 40-year-old na yung compressor na yun. So, might as well, no? Buy a new one, if you can. Tapos, starter, ayusin na lang. Then, yung clutch, primary clutch, papalitan, dapat brand new. Tapos yung brake, double check na lang ulit. Tapos okay na yan, she's out. So, that's the vlog for today. It's another build day episode. Thanks for watching. And if you're not subscribed, please subscribe to my channel para mabalik naman natin yung mga nawalang subscribers, no? So, this channel is all about cars. It's all about our project cars, mga binibuild natin, mga nire-repair natin. And sometimes we do feature some friends' cars. So, thank you. Two different levels, I cannot relate.